Mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig, naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Natataranta yata ang mga dilawan, lalong-lalo na to si Laila de Lima. Kasi po, sa tawag niya nga na game plan, no? Nangungungo game plan ng Ombudsman Martires. Kinakabahan. Bakit naman kayo kinakabahan? Akala ko ba matatag ang inyong mga evidence against BP Sara? Bakit naman kayo kakabahan kung may game plan nga itong si Martires, di ba? Yun ang sinasabi namin sa inyo. Okay, pag-usapan din po natin, pati po si BP Sara, nakisawsaw po, pero pabiro. Masyado nyo kasi siniseryoso yung issue ng mga babae ni Tatay Digong. Nagsalita na po si BP Sara, pati si Baste, pero halos lahat po sila. Hindi po siniseryoso ng mga anak. No? Huwag nyo na pong pinag-iintindi. Ano yun? Yung mga ibang vloggers na masyado pong anong tawag diyan, siniseryoso yung mga babae ni Tatay Diggs. Yun masyadong pagpapansinin. Lahat naman ng mga machong presidente. Po diyan, no? Kaya pati nga panay mga issue sa Chiching. Sa totoo lang po, hindi po nakaka-apekto yan sa politika sa Pilipinas. Nung araw pa, may chismis na po yung mga presidente natin. Pero po, kahit po yung mga tinanggal na Pangulo, hindi po Chiching ang dahilan kung bakit sila na-EDSA o natanggal sa pwesto. Kaya okay na po yan, no? Huwag nyo nang problemahin. Yung mga anak nga, hindi na mo problema. Kayo pa. Hindi naman kayo minsan no? Kung sino pa yung mga hindi ka hindi ka dugo. No? Walang relasyon. Ang tagal nang nagbibiro ni Tatay Digong. Ngayon lang natin napapatunayan. Ngayon lang po natin yung mga biro ni Tatay Digong, ngayon lang natin nabibigyan ng mga muka. Di ba? Masyado naman kayo. Pinagpapapansin nyo. Tapos kala mo ang bigat. Kala mo ang bigat ng mga issue nila, no? Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Bago yan, kumbaga. At marami pa pong marami pong sinabi si BP Sara dun po sa Australia. Kaya iisa-isahin natin hanggat maaari. Okay? Yan po mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Unahin na natin itong pinagkakaabalahan ng mga marami-raming vlogger. No? Yung tungkol po sa mga chiching ni Tatay Digong. Ako po, as long as yung mga personal na bagay ay hindi nakakaapekto sa panunukulan ng mga kasi ewan ko lang ang tingin ko lahat naman ng tao may tinatagong mga baho sa katawan na, di ba, one way or another. Yung iba, mabibigat lang. As long as public official ka, ako ganito pamantayan ko Kung ano ang ginagawa mong personal, wala kaming pakialam dyan. Basta yung iyong pampublikong gawain, yung inatang sa'yo ng mga tao, ginagampanan mo, walang problema. No? Hindi naman. Bakit hindi nyo naman sila panonoorin? Hindi po pwedeng hindi sila panoorin dahil matatagal na kayong tagahanga niya mga yan.
Wala akong sinasabing ganyan si Justin. Manood kayo sa kanila, wala pong problema, pero i-treat nyo po sila na isa lang, di ba? Nakakaaliw lang paminsan-minsan na nabubuksan yung mga buhay pag-ibig ni Tatay Digong. Ibig sabihin, ginagawa lang po silang mga, yung ano lang siya, hindi siya, tao pa rin siya, di ba? Natutukso, nagmamahal, sobra lang nga ang pagmamahal. Wala lang tayong ibig sabihin, wala lang tayo sa kalagayan ni Tatay Digong. Pero marami rin sa atin, hangad din. Yung mga anak nga, walang problema eh. Tignan niyo po si BP Sara. Dinadaan lang sa biro. Di ba sabi ni BP Sara? Ang maganda po sa diskarte ni Tatay Digong, alam niyo po, wag niyo po kung kayo po, hindi po ako magdidikta sa inyo. Sino naman ako para diktahan kayo ng panonoodin kahit nga yung ayaw sa akin. Ang payo ko lang po sa mga ayaw sa akin, lumabas lang kayo kasi sinasayang nyo lang yung ano. Sa akin kasi, wala po ako, ang tatandaan nyo na eh. Ako ba kailangan magpayo ako kung sinong dapat nyong panoorin? Hindi po, wala po sa akin yan. Hindi po ganun yung kalidad ng ano ko. Sa akin, napakalaya nyo po. Gusto nyo panoorin nyo. Ang sinasabi ko lang, yung public official na hindi naman naapektuhan yung kanyang kanyang trabaho sa kanyang ginagawa personally, wala akong pakialam sa kanyang personal na buhay. Di po ba? Kaya lang kung yung mga anak nga, ang point ko lang, kung yung mga anak, hindi nga pinoproblema ng mga anak eh. Ano sabi ni BP Sara? Believe siya sa diskarte ng tatay niya kasi buhat nung na-annulled yung kasal ng kanilang mga magulang, yung nanay, hindi na nagpakasal daw si Tatay Digong. So lahat po sila, pantay-pantay. Lahat ay girlfriend. Ang linaw no. Tapos tatawa lang si BP Sara. Natanggap na nila yung tatay nila yun ang kalikasan di ba? Mahilig talaga sa chiching. Mahilig din pumatol yung mga chiching kay Tatay Digong. Ganun talaga hindi lang tayo, ako rin naman may pangarap din akong patulan ng mga ibang chiching. Wala nga lang. Wala nga lang pumatol. Di ba? Okay. Ayon naman po kay Baste, eto maganda rin yung sinabi ni Baste. Para lang maano kayo, no? Na, ano ba naman yun, di ba? Ang maaari lang namang anong tawag dyan? Ang maaari lang naman na pumigil sa'yo para magkaroon pa ng girlfriend kung may asawa ka. Kung annulled na nga Ako nga, wala lang talagang pumatol Okay, Baste Duterte defends Rudis, 4 fine ladies. 4 pala. Kay Baste, 4 pala. Ang akala ko, 3 lang. Yung nanay ni BP Sara, yung si nanay ni Kitty, tsaka itong bago. Meron pa pala, yung kay Baste. At meron siyang mga picture. Meron siyang picture na nanay ni Kitty, nanay niya, etong sa taga Cagayan de Oro, at itong hindi ko kilala kung sino. Kahawig ni Marian Rivera. 4 pala. Di ba? Ano sabi ni Baste? Former president apparently has 4 love interests. Davao City Mayor Baste Duterte came to the defense of these fine ladies in his father's life, including his mother, Elizabeth Zimmerman, who was once married to his dad. From Miss Ma'am to Hanilet Abansenya, Cagayan de Oro, Councilor Gerly Balaba, to former Palace Protocol Officer Jasmine Egan. Ngayon ko lang narinig yan, Jasmine Egan yan. Kahapon ko lang narinig yung Cagayan de Oro Councilor, si Gerly.
Di ba? Baka meron pa tayong marinig bukas. Ito po ang sabi ni Mayor Baste, same different, but different. Same but different. All of these fine ladies touch the life and heart of my father. No one is above or below the other, including my mother. It is what it is. Yan po Same but different. Hokage. Sabi nito, Hokage daw si Tatay Digong. At least yan may pangalan. Ang isa ko pang narinig niyan si Erap, di ba? Talaga naman, dami rin, di ba? Iba-iba yan yung kay Erap. At least, ayan, di ba? Pero dito na siya, huli na to si, anong pangalan nito? Ayun na nga. So, wag niyo na pong gawing pagkakagalitan yung mga chiching ni Tati Digong. Yung mga anak nga, tanggap Kayo pa, hindi naman kayo kaano. Hindi naman naging presidente si Rebille. Kayo naman. Yung mga presidente lang, si Erap tsaka si Tatay Diggs. Kung mga walang katapusan niya pag tayo ng mga mahihilig sa babae. Okay, yung mga lang. So, yun lang po ang payo natin. Wag po nyong gawing usapin. Sabagay, hindi naman talaga pasan, no? Ako nga, pinapatuloy. Ako natutuwa kasi ko, no? Kasi, biruin mo yun. Meron palang ganun. Ako wala lang pumapatol Okay. Okay, punta na po tayo rito sa mga medyo seryoso, no? Sabi nga ni BP Sara, wala namang problema at pare-pareho naman silang girlfriend, di ba? Kay Basti naman, iba-ibang same but different, no? Masyado sila, lahat naman sila ay may puwang sa puso ni Tatay Digong. Di ba? So, ganun lang talaga ang buhay, mga kapatid. Okay? So, kung yan po ay magiging dahilan para kayo magkagalit-galit, kaano-ano ba kayo? Kadugo ba kayo? Kung hindi naman kayo kadugo, yung mga kadugo nga, walang problema Ganun po talaga yun. No? Huwag nyo nang problema. Ibig ko sabihin, huwag nyo nang problemahin yung hindi nyo dapat pinoproblema. Dahil yung mga supposedly may problema niyan, hindi naman nila pinoproblema. Yung mga anak, dugot laman. Dugot laman, hindi po pinoproblema. Okay, punta na po tayo rito. No? Mga iba pa pong sinabi ni BP Sara. Sabi po ni Sara Duterte, isa po sa mga sinabi niya sa Melbourne, Australia. Sara Duterte tells Filipinos in Melbourne, urges Australia to look into injustice versus Digong. Ito yung kinatatakot nila di ba? Na si BP Sara ay si BP Sara ay makapanawagan si BP Sara na makialam yung mga gobyerno ng pinupuntahan niyang bansa. Di ba? Okay. Ang point ko lang dyan, bakit po kayo natatakot na malaman ng mga bansang Australia at iba pang malalakas na bansa yung ginawa nyo kay Tatay Digong? Di ba? Kung tama po sa tingin ninyo yung ginawa nyo kay Tatay Digong, bakit takot kayo na pumupunta si BP Sara, umiikot sa buong mundo para magsalita sa mga rally na ibalik si Tatay Digong o bring him home rallies, bring Duterte home rallies? Ano po ang nakakatakot doon? Si Tatay Digong po, sa pagkakalam ko, walang pinigilang rally. Si Tatay Digong, sa pagkakalam ko, malaya kayo, magpahayag kayo dyan. Wala nga lang nagrarally dahil satisfied yung mga tao sa panahon ni Tatay Digong. Yun yung problema nyo. Di ba? Okay.
Kaya hindi po yan eh. Sa bagay, kung wala nga kayong ginagawa para mapabango yung papel ng bansa natin, talagang matatakot kayo sa ginagawa ni BP Sara. Okay. Eto pa. Pinuna ni BP Sara Duterte ang mga inuutang ng gobyernong Marcos. Tanong niya, saan ba ito ginagastos? Okay. Aniya, tila napupunta lamang ang mga inutang ng mga ayudang ginagamit sa pamumulitika. Utang na walang nakikita kung saan napupunta, budget na hindi alam kung saan ginagastos, napupunta sa ayuda, napopolitika. Yan po ang mga sinasabi ni BP Sara, no? 16 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Ang tanong, may nakikita ba kayo sa inutang? May nakikita ba kayong big projects? Oh, wala eh. Di ba? Yun eh. Yun yung problema ng... kasi ito, ang problema nila, pag pumupunta si BP Sara sa ibang bansa, imposibleng hindi siya makover ng mga local press doon. At pag na-cover yan, di ba, malalaman ng mga Australiano, talaga, may presidente na pinadakip ng sarili niyang, may dating presidente na ang nagpadakip yung kasalukuyang pamahalaan. Anong klaseng presidente? Di ba? Ganun yun. Okay, saan napupunta yung budget? Saan napunta yung trilyon-trilyon na inuutang? 16 trillion na po ang utang. Sasabihin nyo na naman ng mga pro-anti-Duterte, si Digo nga nagbaon sa atin sa utang. Kahit po sabihin nyo binaon tayo ni Digong sa utang, wala pong umaangal noon. Nung nangungutang si Digong, wala pong umaangal. Bakit? Una, may bill. Diba? Kitang-kita mo eh. Walang tulay, nagkaroon ng tulay. Yun eh. Ikalawa, may pandemya noon. Wala pong umaangal. Bakit ngayon ang daming umaangal? Kasi walang nakikita eh. Sanay tayo na nagtatrabaho. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, yung inutang sa Korea. Inutang yung Guimaras Panay Bridge. Tinanong ko kanina yung mga taga-Panay tsaka taga-Guimaras eh. May nakita na ba kayo? Yung Iloilo. May nakita na ba kayo na tulay? Kahit poste man lang, wala pa raw. Saan napunta yung inutang? Nung tinatanong sila saan napunta yung pera ng PhilHealth, yun yung isa sa binigay na halimbawa na pinagdalan, yung Guimaras Panay Bridge. Di sinabi nung sa Supreme Court, isang justice sa Supreme Court, binadgetan ng Korea yan. Tapos babadgetan nyo na naman ng PhilHealth. 2 budget na. Ang tanong, may poste ba man lang? 2 na nag-budget. Yung PhilHealth tsaka yung Korea. May poste na ba? Yun yung problema eh. Nangungutang tayo, walang makitang programa. Nangungutang tayo, wala namang pandemya. Nangungutang tayo para sa ayuda. Bakit? Kanina blurred ako, tapos gumwapo ko. Ibig sabihin, gwapo ko pag blurred. Okay. Ito po yung mga nabili ko sa Divisoria na wholesale. Sa madaling salita mga kapatid, tama si BP Sara eh. Walang nakikitang malaking project eh. Pero mali naman na sabihin na walang proyekto ba doon? Meron bang proyekto? Meron po. Papakita ko po sa inyo. Ito po, trillion na. Kasi nung, di ba, nireport niya to 2025. 2024 SONA. Nireport niya na may 5,500. Sa 2025 budget, almost the same budget. Almost, o mas mataas pa. Yung walang kamatayang flood control. So, trillion na po ang binadget dyan sa flood control na yan. Ang tanong, meron na po ba? Meron ba tayong nahita dyan sa flood control? Meron naman. Kayo naman. Anong akala nyo naman? Wala tayong nahihita dyan? Meron.
Wala, ayaw. Ay, mahina talaga signal. Siguro umuulan kasi. Okay, ito po. Dito po na pupunta yung inyong yung mga inutang, no? Ayan. Flood control. Ito po epekto ng flood control. Kahapon po yan, umulan lang ng ilang oras, ganyan na po ang sa Quezon City. Kitanlad, Kerner, Araneta, Quezon City. Yan po ang epekto ng sangkatutak nating flood control projects. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang flood control natin ay pumipigil para makalabas yung baha. Baliktad eh. Imbis imbis na yung flood control natin, sasabihin nyo, walang proyekto si BBM, meron naman. Dahil kay BBM, ito yung mga pilosopo. Bakit? Panahon ba ni Duterte walang baha? Meron po. Pero walang ganyang kasinlaking budget. Yun po yung pagkakaiba eh. No? Sisisihin nyo, wala namang ganyang project panahon ni Duterte. Yung flood control pala, ibig sabihin yan, hinaharangan natin yung baha para alam nyo, napaka-practical po ni Tatay Digong. No? Alam ko sa panahon ni Tatay Digong, kasi naging parte kami niyan, diyan ako nagsimula yung mga paglilinis diyan sa Manila. Yan yung mga unang vlogs ko eh. Panahon po ni Tatay Digong, napaka-practical eh. Kaya bumabaha, nagbabara. Hindi makarating sa yung mga tubig sa estero, wala na madaanan dahil bara ng ano. Kaya ang ginagawa ng panahon ni Tatay Digong, linis ng estero, Ilog Pasig, Manila Bay. Halimbawa lang po yan sa parte ng Maynila. Kaya naiwasan po yung pagbaha. Pwera na lang kung talagang grabe yung ulan. Okay? May baha pa rin, pero hindi po ganito karami. Fact check na naman si BBM. Correct. Ba't ba nawala yung aking mga sinabi ni BP Sara? Ayan, sabi ni BP Sara, girlfriend lang silang lahat. Ewan ko rito kay Jesus Palsis. Uy, badingdong Jesus Palsis. Paano naisip na pag sinabi ni BP Sara na girlfriend lahat, ang binabanatan niya si Annalyn Kitty? Tukmul din. Ito po ang sinabi ni BP Sara na inaangalan ngayon ng lahat ng mga anti-Duterte. No plan, no direction at all. BP Sara, Islams Marcos Cabinet for lack of programs amid Iran war, climate change. O pumapalag yung mga dilawan. Di ba ganyan din daw ang sinasabi nyo? Sinasabi ni Lenny? Hindi po, magkaiba po. Yung sinasabi ni Lenny, no? Inuunahan niya lang si Tatay Digong. Ang pagkakaiba, umuuna si Lenny pag may bagyo. Uunahan ni Lenny. Tapos sasabihin ng mga fans ni Lenny, nauna na naman si Lenny. Hindi naman una-una yan eh. Bago ka makarating doon, nakapagplano na si Tatay Digong. Anong pagkakaiba? Bakit daw? Yung ginagawa raw ba ni BP Sara ngayon na pamumuna, pareho lang ni BP Lenny? Hindi po. Si BP Lenny, wala sa hulog yung pamumuna. Halimbawa, pinunan niya noon nung pandemic. Yung mga natatandaan ko lang na pamumuna niya, pinunan niya noon nung pandemic yung bakit hindi tayo makagbili ng gamot. Dahil inuuna po na may mga pharmaceutical na nakaimbento na ng ineksyon, inuuna nila yung kanilang mamamayan kaya walang mabili.
Kaya sabi nga ni Tatay Digong, 'di ba? O eto pera, mamalengke ka ng ano ng bakuna. Wala talagang mabiling bakuna noon. Ganon po mamuna si Leni, wala sa hulog. Si BP Sara, nasa hulog yung pamumuna niya. Oh, may plano na ba ngayon sa Iran? Narinig niyo na ba kung ano gagawin ng OFW sa Iran, Israel? Wala. Ang dami niyang ang dami niyang mga spokes. Oh, sa dami po ng mga spokes ng pamahalaan, wala ni isang nagsasabi kung ano ang plano sa Iran-Iraq, sa Iran-Israel war. Saan pupunta yung mamamaya? Saan pupunta yung mga Pilipinong gusto nang tumakas? Inuna pa yung pagpunta sa Japan. Tama. Tama si BP Leni. Ay, si BP. Si BP Sara. Wala talagang plano at programa sa Iran-Israel war. Tayo po yata ang pinakamaraming manggagawa sa Middle East na bansa. Siguro India or Pakistan, pero isa tayo sa pinakamarami. Okay, punta na po tayo rito kay Laila de Lima. Pati po yung mga spokes, pati po mga lahat po natataranta ngayon, no? Pero ang pinaka natataranta, wag na po natin, eto na lang, ang dami po nagsasalita ngayon, sila Christian Esguerra at mga guest niya. Eto si Laila de Lima na lang. Eto muna spokesperson, sabi, unang-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. What the House initiated was the impeachment trial through the transmission of the articles of impeachment. So sinagot na po yan ni Martires, Ombudsman. Bakit ba nila kami ipaparnishan ng kopya ng result ng kanilang investigation? Ano yung gagawin namin pardon the word, pero ano yung gagawin namin scratch paper? Ano yun? We're not even part of the investigation of the House of Representatives, kaya hindi kami dapat parnishan ng kopya. So, pag pinarnishan mo siya ng kopya, automatic po yun na kasabay niyan, nag-file ka ng kaso, kaya sila yung complainant. Kaya nagmamalinis sila ngayon. Bakit nyo nga naman bibigyan yung bakit nyo nga naman bibigyan yung ombudsman kung wala naman kayong balak kasuhan? Yun yung problema nyo eh. Nagmamarunong kayo, naglabas kayo ng committee report, pero ayaw nyo pala talagang kasuhan. Nakalagay doon sa committee report nyo, nire-recommendan yung kasuhan. Si BP Sara eh. Di ba? O ngayon, nung pinagpaliwanag, nakalagay po yung reklamo nyo. Ano ba yung reklamo nila kasi? Pareho ng walang pinagkaiba dun sa reklamo nila sa impeachment. Halos pareho. Ayan, no? Okay. Ngayon, ito po, sabi ni De Lima sees game plan in fast ombudsman action on Sara Duterte's case. May game plan daw po si ombudsman. Mahirap din masyadong matalino eh. Nakikita na ni De Lima yung gagawin ng ombudsman. Pakinggan po natin, no? Babasahin ko lang po itong mga sinabi ni De Lima. Okay. De Lima was concerned about the out-of-character move by Ombudsman Martires ordering Duterte and 9 other officials from the Office of the Vice President and Department of Education to respond in counter affidavits to the House Good Government Committee report, which recommended a raft of criminal charges against them. Inamin mo naman pala, no? Inamin ni De Lima na talagang merong may committee report. Alam naman nila yung committee report eh. Okay.
Ito po yung mga pina-answer. Ito yung mga allegation that she misused her confidential funds. Una, which could end up in the dismissal of... bakit kinakabahan si De Lima? Ayon sa kanya, yung game plan ni Ombudsman ay pinasasagot ni Ombudsman si BP Sara sa mga allegation sa kanya, which could end up in dismissal of the criminal complaint against her and undermine her impeachment trial. So, sinabi po ni De Lima, ganito ang ginagawa ni Ombudsman Martires. Pinasasagot si BP Sara, pag sumagot na si BP Sara, pwede na siyang magpasya, i-dismiss yung kaso. Hindi ba? Laila De Lima, gusto niyong magkaroon ng maraming kaso si BP Sara? Bakit pag umaaksyon ng ombudsman, takot na takot kayo? Ikalawa niyo pang sinasabi, matatag ang inyong ebidensya. Kung matatag ang inyong ebidensya laban kay BP Sara, bakit takot kayo na pasagutin si BP Sara sa ombudsman? Tama ka. Kasi i-dismiss yan ng ombudsman. Bakit? Ano ba kinakaso nyo sa kanya? Mary Grace Piatos? Meron bang nagsabi, meron ba kayong witness na nagsabi na si Mary Grace Piatos ang sumahod si BP Sara at binulsa niya o nilagay niya sa bangkong ganito? Kung wala kayong matibay na ebidensya, documentary at tao, testimonial, wala kayong kaso. Kung wala kayong kaso, dapat i-dismiss. Doon takot si De Lima. Ang paulit-ulit lang nilang sinasabi sa confidential fund. Mayroong Mary Grace Piatos. Mayroong may katiwalaan ba pag may Mary Grace Piatos? Ang linaw po, di ba? Malamang si Mary Grace Piatos ay confidential agent. Anong problema ron? Kung confidential agent yung pinagbayaran, bakit sila kabado kay Martires? Yan po yun di ba? Kabado pala kayo, bet nyo iniimbitahan si BP Sara. Kasi inimbestigahan nila bakit sila kabado. Korte kasi to si Martires kasi dating justice ng Supreme Court. Hindi po yan masusway ng mga salitaan lang. Kinakailangan para mo sabihin na guilty. Para sabihin ni Martires na karapat dapat sampahan na kasuhan si BP Sara, kinakailangan may ebidensya kayong pinapakita. Sa totoo lang, wala naman talagang ebidensya kayo. Laging misuse. Bakit misuse? Kasi kay Mary Grace Piatos. Misuse kasi kay Mary Grace Piatos. O ibang pangalan. Hindi po yan mag-i-stand sa court. Meron po bang pangyayari na nag-stand sa court yung gano'n? Opo, kung may testigo ka. Halimbawa, yung alias ni Erap. Yung alias ni Erap, Jose Velarde. Walang ugnayan kay Erap yun. Nagdeposito si Jose Velarde ng pera. Yung pera na yan, sinasabi na galing yan sa wedding. Dininay ni Erap. Hindi ako si Jose Velarde. Meron nagsabi, kayo po si Jose Velarde. Paano mo nasabi na siya si Jose Velarde? Nakita ko po Nakaharap ako nung pumirma siya, Jose Velarde. Ang tanong, may kumubra kay Grace Piatos. Si BP Sara ba yun? Masasabi ba ng witness nyo na siya po yung kumubra kay Mary Grace Piatos? Pumirma po siya, wala naman kayong ganun Di ba? Yun yung sinasabi natin. Wala kayong testimonial evidence. Walang nagtitestigo na yung mga pinagbigyan ng pera ay hindi totoong mga tao. Nahanap nyo na ba si
Nahanap nyo na ba si Mary Grace Piatos? Di ba ang sinasabi nyo nga, wala sa NSA. Oh. Okay, it recommended charges of plunder, bribery, fraud, technical malversation, among others. Ito rin yung sinasampa nila kay BP Sara eh. Recommended charges of plunder, bribery, fraud, technical malversation. Same din sa pareho din ng isinasampa nila sa impeachment. Ngayon, ano po yung problema ni De Lima kung ganun? Kung pareho halos, edi may ebidensya rin kayo kay Martires. Makikita ni Martires matatagang ebidensya nyo. Ang pinagtataka raw ni De Lima, napakabilis aksyonan ni Martires yung report ng House. Masama po bang mabilis na pag-aksyon? Yan ang pinaproblema nila eh. Kaya daw, ang iniisip nila, bago magretiro si Martires, ayan, no? Konting-konti, yan. Baka i-dismiss. Di ba? She added that ombudsman investigation remains a mystery because procedurally, it is already too late and redundant for purposes of filing an impeachment. Sabi mo lang yan. Na late, bakit nyo binigyan nga si Martires? Okay, ito po yung game plan ayon kay De Lima. The former Senator and Justice Secretary, si De Lima, raised the possibility of a game plan by the current ombudsman to issue a ruling of lack of probable cause that would help in Sara's defense. So, lack of probable cause. Sasabihin lang ni BP Sara, di ba? Yung inaakusan nila, wala naman silang ebidensya laban sa akin. O di ngayon, kung lack of probable cause, ano sasabihin ng ombudsman? Dismiss due to lack of probable cause. Kung i-dismiss siya ng ombudsman, ano ngayon yung sasabihin nila dun sa impeachment court? Di ito po ay gagamitin na ng kampo ni BP Sara, yung binibintang po nila, dinismiss na po ng ombudsman due to lack of probable cause, due to lack of evidence. Pinapakita lang ng takot ni De Lima na wala talaga silang matibay na ebidensya. Kasi kung may matibay kayong ebidensya, kahit anong mangyari, hindi po pwedeng hindi kayo panigan. Kasi makikita ng mga judge, ang linaw ng ebidensya, ninakaw ni BP Sara. May nagsabi, yung kanyang aide, ninakaw po, inabot ko po kay BP Sara. Binigay niya po sa driver niya. Yung driver niya po ay karelasyon niya. Ay, iba pala. Si De Lima pala. Si De Limang kaso pala yun. Diba? O kaso ni De Lima yun eh. Pero yun kay De Lima, yun talaga, may ebidensya. May nagtestimonya. Ako po si Dayan. Ako po driver, lover ni De Lima. Oh, may tumistigo laban sa kanya eh. Anong ginagawa mo? Ako po yung kumukolekta ng pera. Bagman po ako, bagman. Bagman siya. Dito, sino po ang testigo nila? Ang tagal na po niyan iniimbestigahan. May testigo ba? Congressman din ang testigo. Pwede ka ba tumistigo dyan? Ano naman alam mo dyan? Umamin din siya, frailty sa pauman. Hindi niya lang inamin na inuutusan niya na bagman. May relasyon sila. May probable, di ba?
Probable talaga na siya yung, yun po ibig sabihin ng probable eh. Posibleng maganap eh. Sino testigo niyo? Na yung confidential fund ay kinamkam ni BP Sara. Hindi, pabubuksan namin yung bank record. Bakit nyo pabubuksan? Ano yung purpose? May tumestigo ba yan? Ginawa nyo na kay Dilima yan, kay ano yan, kay Corona. Hindi nyo mauulit yan kay BP Sara. Mali nga sila ng pagpapile ngayon eh. Dahil mali sila ng pagpapile sa ombudsman. Dahil pinatulan sila ng ombudsman eh. Di ba? Nung pinatulan sila ng ombudsman, umiiyak sila ngayon. Wala naman kaming pinail na kaso. Yun ang pagkaintindi nyo. Pero pagkaintindi ng ombudsman, bakit nyo kami bibigyan ng kopya ng report ninyo at nakalagay doon na rekomendasyon na kasuhan? Kung ayaw nyo kasuhan pala, bakit nyo kami binigyan ng rekomendasyon na kasuhan si BP Sara? Kayo complainant dahil, di ba? Sinong complainant yan? Kung hindi kayo. Ganyan po sila kinakabahan ngayon. Kasi, imbes na madiin nila si BP Sara, dahil yung quarantine report nila, wala. Imbes po na nila, gusto na nilang awatin ngayon at sabihin, hindi naman kami